5 simple steps para sa mga beginners para makapagpabuhay ka ng mga halaman mo. Hello viewers, ako po si Donna at nag-share po ako, gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na tips para makapagpabuhay ka at mapaganda mo, mapaugat mo sa pwesto mo ang mga halaman mo ay hayaan mo muna silang mag-acclimate. Huwag mo munang kalkalin ng lupa. Dukot dito, dukot dyan, ganyan. Kasi meron tayong mga halaman na, lalo na yung mga galing ibang bansa na nag-a-acclimate pa muna dito sa pwesto natin bago sila gumanda. Hayaan mo muna silang, wag mo munang paarawan, lagay mo muna sa loob ng, kahit hindi sa loob ng bahay, lagay mo muna sa shaded lights, yung hindi sila maiinitan ng bongga, kahit nga morning sun, wag muna. Hayaan mo muna sila up to 6 days. Kasi mag-a-acclimate muna sila ng katawan nila sa temperature ng bahay mo or ng pwesto mo, para hindi sila mabigla. Unti-unti silang mag-a-acclimate. Huwag mo munang kalkalin ang lupa. Palitan ng potting mix, lalo na pag nabili mo silang nakapaso. Huwag munang palitan ng potting mix up to 6 days ha. Tapos tubig lang muna ang ibigay nyo sa kanya. Kunyari, tuyo na. Nabili mo siyang medyo tuyo na. Up to ganito na yung basa, nandito na ang basa. Tsaka nyo sila diligan. Yan. Tsaka nyo sila diligan. Huwag nyo munang ilipat ng paso, ilagay kung sa mas malaking paso agad. Pero depende syempre ha, kung medyo makapal na ang ugat. Pero at least, wag nyo munang galawin. Kahit makapal pa yung ugat niyan. Kasi, danas ko yan, meron akong selum dati. Bumili ako ng selum na super rooted na talaga siya. Tapos, nilipat ko siya ng paso. Para pangalawang bili ko na ayun kasi nalusawa na ako ng selum nung una. Nilipat ko siya ng paso. Sa dating paso ang pinaglagyan. Yung malaking paso, mahaba, patangkad. Kasi nga, maganda siyang ang tawag na display sa bahay. Kasi patangkad, paangat. Wala na yung paso kung ganun eh. Wala na, baka nasa labas. Kasi hindi ko naman tinatapon yung paso. Lalo na pag maganda pa naman. Maganda yun white, pataas siya, patangkad, ganun. Pero, nalusaw talaga siya kahit na ang dami-dami niyang ugat. So pag ganun, hayaan nyo munang mag-acclimate siya. Huwag nyo muna silang gagalawin, kalkalin, ganyan. Up to 1 week. Kung nakita nyo may bagong dahon na palabas, yan, surely yan na nagkakaroon na siya ng magandang feelings. Basta nag-a-acclimate na siya doon sa pwesto mo. Huwag mo nang kalkalin kasi doon mamamatay yung plants natin pagka pinalitan mo ng potting media agad. Tapos pinalitan mo agad ng paso na mas malaki. Lalo na pag bago pa lang yung plants nyo, bagong dating sa pwesto nyo. Number 2, wag mo munang i-fertilize. Kasi yung fertilize natin, pang boost lang yan sa halaman natin. Pinaka vitamins lang talaga yan sa halaman natin. Hindi naman kailangan laging lagyan ng fertilizer yung halaman natin. Kasi nagtatrade naman sila kahit walang fertilizer. Lalo na pag bagong dating yung halaman mo. Kasi yung bagong dating na yun, hindi natin sure kung na-fertilize na ba na dati niyang may-ari or ng seller. Depende na lang kung makikita nyo talaga dito na may fertilizer. So, hindi nyo na talaga i-fertilize. E, paano kung yung dinilig doon or yung fertilize niya doon or ginamit niyang fertilizer ay water soluble. Hindi mo makikita yan dyan. Masusobrahan siya ng fertilizer. Doon siya malulusaw, lalo na sa mga Scindapsus. Yung Scindapsus, mabilis siyang mapabuhay. Mabilis siyang mapatubo, mabilis siyang mapatrail. Pero kung nasobrahan siya or masosobrahan mo siya ng fertilizer, dun siya unti-unting maglalagas yung mga dahon, matutunaw yung mga ugat, lalo na pag bagong dating yung plants mo. Kasi danas ko yan. Danas ko yan na pag dumating dito sa akin tapos fertilizer ko, kasi nagagandahan ako, gusto ko mapalabas yung mga bagong, mga bagong variegation niya, mapalabas ang bagong dahon na patubo. Imbis na tumubo yung bagong dahon, nabubulok ang bagong dahon, tapos yung ugat niya nalulusaw na. Matakaw sila sa tubig, kaya kailangan mo silang babad sa tubig. Tapos, or i-bottom water, parang basang-basa sila. Pero pagka nasobrahan mo sila ng fertilizer, mabilis silang malusaw kahit na matakaw sila sa tubig. Hindi lang pumuputok yung mga ugat, naglulusaw talaga, nabubulok yung mga ugat. Danas ko yan. Pero naman, danas ko din naman na yung matatagal ko ng Scindapsus dito, mga alaga ko na dito na nag-trailing talaga, na nagbonggahan na dito sa akin. Pag nilagyan ko, once na nilagyan ko yan ng bagong fertilizer or may bago akong biling fertilizer, ganyan, ang bilis nilang dumami, ang bilis nilang mag-trail, mahaba sila ng mabilis. Kasi nga, well acclimated na sila, hindi na nalulusaw yung mga ugat nila. Kasi alam na nila yung Scindapsus kasi medyo maselan sila sa temperature. Lalo na pagka yung may mga variegation, pagka super tag-init, kahit na ang tubig nila maganda, pag talagang yung hangin na dumadaan-daan sa kanila ay medyo mainit talaga ng
lalo na pag summer, di ba? Makikita mo yung mga sindapsus mo, nagtutupian yung mga dahon, nagkukulubot yung mga dahon. Hindi lang sa uhaw sila, piniprevent nila yung katawan nila or yung dahon nila sa pagkamatay or pagkatuyo. Kasi nga, ang init ng temperature. Maselan yung mga dahon nila, parang nasisense ng mga dahon nila na na kailangan nilang magtupi para ma-prevent na hindi sila mamatay. Ganun din sa ibang plants. So kung lalagyan ng fertilizer yan, hindi lang sa nilalasin mo sila, bumababa ang tendency or bumababa yung percentage na mabubuhay sila sa pwesto mo. Pag bagong dating yung plants, hayaan nyo muna mga 2 months bago mo sila lagyan ng fertilizer. Pag may bagong dahon na napalabas, kunyari dumating sa'yo ganito, kunyari may sa'yo, yan, ganyan, dumating sa'yo, may bagong gantong dahon, may palabas na bagong dahon, tapos antayin nyo munang magkaroon pa, di ba, lumaki na siya, ganyan, itong maliit na to, yung bagong dahon na yan, lumaki na siya, naging ganito na siya. Antayin nyo munang may lumabas na bagong dahon bago yun nyo lagyan ng fertilizer. Kasi kung lalagyan mo agad ng fertilizer yan, di natin sure. Mas maganda na yung sure natin. Kasi para hindi malusaw yung alaga nating halaman or yung bagong alaga nating halaman. Number 3 na tips para makapagpabuhay ka ng bago mong biling halaman, lalo sa mga bagong plantita dyan, ay mag-check ka ng soil mix na ginamit. Yung syempre, up to 6 days, hindi mo siya ginagalaw, i-check mo yung soil mix niya. Kung hindi yun magta-thrive sa pwesto niya, sa pwesto natin, dito sa bahay, palitan natin ng potting media. Huwag nating hayaan na yun lang talaga yung potting media niya. Kunyari, nabili natin siya super lush, tapos yung potting media naman niya ay putik-putik na alam mo sa sarili mo na hindi siya nagta-thrive yung mga maputik na lupa dito sa pwesto natin. Katulad sa akin, hindi ako nakakapagpabuhay ng tawag dito, legacy. Hindi ako nakakapagpabuhay ng legacy pagka 90% na ang tawag dito, 90% na rice hull tapos 10% na loam soil. Hindi ko siya makapagpabuhay. Kahit 80% na rice hull, 20% na loam soil, hindi ko siya mapabuhay. Ang napabuhay ko siya or yung potting media na ano ko sa kanya na maganda, nakapagpabuhay na ako ng mga legacy ko, pati ng pink, white na legacy, ay yung bulok na rice hull. Yung compost na talaga, na pag ginanon mo parang naglalagas na talaga yung rice hull. Hindi yung kulay yellow pa na pag ginanon parang matutusok pa yung daliri mo. Hindi yun. Hindi siya mabubuhay nun kasi mauuhaw pa rin siya. Ganun yung legacy sa akin. Hindi ko sure kung sa inyo ganyan. Pero marami akong naranasan dito sa legacy na to bago ko nakuha yung gusto nila. Kaya may mga iba-ibang halaman talaga, iba't ibang klaseng halaman sa aglaonema, sa philodendron. Merong maselan, merong hindi. Kaya yung iba, yung mga buyer ko sa Shopee, bago sila bumili ng plants sa akin, nagtatanong muna, ate, maselan po ba to? Ganyan. Kasi ayaw niya nang mamatayan siya ng plants. Kaya ang gusto niyang bilhin yung hindi maselan. At least, nalalaman niya kung maselan para alam niya kung paano siya alagaan. Paano alagaan yung mga plants na binili niya sa akin. At least, mapiprevent niya yung pagkalusaw, pagkasayang ng pera na binili natin. Kaya, mas maganda kung bibili kayo, mas maganda ask mo yung seller or magtanong ka ng background or mag-ano ka man lang, yung mag-research ka man lang para mapabuhay mo ang mga halaman mo. Iba-iba kasing soil mix ang ginagamit natin para sa mga plants natin. Depende kung ano yung pangangailangan nila, depende kung ano yung gusto nila, depende kung ano dito sa pwesto mo. Kaya hindi ko masasabi kung anong para sa or specific na potting media ang para sa halaman mo. Iba-iba kasi. Katulad nito. Etong halaman na to, itong aglaw na to, ano ba to? Presyo ba to? Hindi na to, yun na to. Itong aglaw na to, si pink, ano nga to, nakalimutan ko, Japan. Yan. Itong ano na yan, nagtatribe yan kahit ganyan yung potting media. Rice hull, tsaka 90% rice hull, tapos 10% na loam soil. Tapos, nagtatribe din siya sa ganito. Ano yan? Sphagnamos. Yan, sphagnamos. Nagtatribe din yan siya. Pwede siya sa loob, pwede din dito sa labas. Na shaded lang yung sunlight. Pero, pag sa loob to nakalagay, hindi ko siya, kasi ano to, sphagnamos. Hindi ko yan dinidiligan hanggat hindi pa well-drained talaga yung tubig. Yung hindi pa tuyong tuyo yung sphagnamos. So, idedepende nyo rin yung pagdidilig nyo sa potting media na gamit nyo. Pag bago yung plants nyo, check nyo yung potting media kung okay ba sa kanya, kung okay ba sa pwesto mo yung potting media. Palitan mo pag hindi. Pero,
Kunyari, pinalitan mo siya ngayong araw. Tapos, palagas ng palagas yung mga bagong dahon niya. Palitan mo after 1 week or after 2 weeks. Kasi, baka mamaya kalkal ka ng kalkal, napuputol yung ugat niya. So, sayang yung ugat niya. Maganda nun, kung papalitan mo siya ng papalitan, dahan-dahan or yung make sure na hindi sila mapuputulan ng ugat. Kasi dun din nagsisimula yung root rot, lalo na dito sa mga aglaonema. Kunyari, pinalitan mo ngayon, papalitan mo na naman bukas. Tapos may naputol ka na ugat, tapos nabasa or diniligan mo yung potting media mo. Yung sugat niya, hindi pa natutuyo, nabasa na siya, doon na mag-uumpisa yung pagkarat ng ugat niya. So, make sure na wag din namang mapuputulan kung magpapalit kayo ng potting media. Check niyo yung potting media para makapagpabuhay ka. At wag kang matatakot na magpalit ng potting media kasi doon sila magta-thrive. Kunyari, kung hindi ka kasi mag-experiment ng potting media na para doon sa pwesto mo, hindi ka talaga mabubuhayan. Meron akong customer na ganyan, na lagi na lang nalulusaw, lagi na lang siya bumibili. Kaya nagtaka ako, sabi ko, parang nakabili ka na po nito, ma'am, ganyan. Sabi niya, oo nga kasi nalusaw. Sabi ko, tinanggal niyo mo po ba yung yung sphagnums bago mo nilagay sa paso? Sabi niya, hindi, ay nalusaw. So, inano ko talaga sa kanya kung paano siya, kung mag-i-sphagnums, guys, sphagnums lang, lalo na sa aglaw. Kung hahaluan mo, may aglaw kasi na ganun ha, na pag sphagnums, sphagnums lang, lalo na sa mga pink suksum, ganun. Pag sphagnums lang ilalagay mo, dapat lahat sphagnums. Pero naman sa mga red suksum, kahit may sphagnums yan, or yung peat moss, nakakita na kayong peat moss, asan ang peat moss? Lata akong peat moss dito. Pag peat moss ang nakalagay, tapos haluan mo ng kaunting rice hull, mabubuhay na sila, hindi sila nagsesilan. Hindi katulad sa mga pink suksum. Ito mga pink suksum na to. Iba yung dahon nila, oh. Maninipis ang dahon nila. Pag sphagnums lang yan, sphagnums lang lahat. Huwag mong hahaluan ng kahit ano. Kaya mag-invento ka or mag-experiment ka kung ano yung magta-thrive sa pwesto mo. Pag yun yung nagta-thrive sa pwesto mo, yun yung gamitin mo para hindi ka malusawan or makapagpabuhay ka ng halaman mo. Number 4 na tips para sa mga new plantita dyan, mga new plantito dyan, ay pag nagdidilig ka, at least drain na ang potting media. At least 10% na lang yung natitira, wag naman ubusan. 10% na lang ang natitirang wet. Kasi yung iba kahit na, lalo na pagkatag-ulan, no, akala mo nadiligan na ng ulan. Kaunti lang pala or natakpan siya ng malalaking dahon. Tapos di ka na nagdilig, ayun, natuyuan. So check natin yung mga halaman natin kung nadiligan. Kung magdidilig ka man, wag yung kaunti lang, yung patak-patak lang. Kasi doon din naglulusaw yung mga dahon, lalo sa aglaw. Kunyari pinatakan mo lang, tapos yung tuyo, parang sila sa ugat nila, naglulusaw yung ugat nila. Nagtatampo ata pagka ganun. May ganong sitwasyon. May naranasan akong ganyan. Tapos meron ding pagka akala mo basang-basa pa, yung pala tuyo na. Lalo na pag ganito ang potting media mo, asa na yun? Lalo na pagka yung halos purong rice hull na. Saan ba yung purong rice hull ko? Lalo na pag purong rice hull na, hindi ko makita. Lalo na pag purong rice hull, tapos akala mo siya tuyo na, tapos didiligan mo na naman. Yung pala yung ilalim nun ay basang-basa pa, so basang-basa siya lagi. Kaya maganda, tusukin mo, pero kasi pag marami na kasi, ay hindi mo na rin magagawa yun. Tapos pag bumili ka naman ng soil meter, iisa-isahin mo pa rin yung halaman mo. Ginaganon ko lang yun kung tuyo na, 10% dyan. Mararamdaman mo naman yan kung medyo magaan na yung paso. Saka mo siya diligan. Kasi pag ang halaman natin natuyuan din, nalulusaw din siya. At least 10% na basa pa dito, diligan mo na. Hindi pwedeng yung kunyari maaraw ngayon, tapos hindi pa naman mainit ngayon, kunyari ganon, mainit ngayon tapos hindi pa naman tuyo talaga yung potting media mo kasi hindi naman mahangin sa pwesto mo, didiligan mo na kasi nga mainit or ngayon, tag-araw ngayon or summer ngayon. Depende mo pa rin sa potting media yung pagdidilig mo. Wag mong i-schedule. Minsan kasi ini-schedule natin pag sinabi ng seller na every 2 weeks ako nagdidilig dyan, 2 beses ako nagdidilig dyan sa isang linggo. Ang ginawa mo, nagaganon ka rin, nagdadalawang beses ka rin sa isang linggo. Pero yung pwesto mo ay hindi naman mahangin. Hindi pa rin natutuyo yung potting media, tapos didiligan mo na.
Huwag tayong mag-base sa mga ganon, sa mga sinasabi ng mga sellers, sa mga ano, kasi iba yung pwesto natin, iba rin yung pwesto niya. Mag-base tayo sa potting media ng plants natin. Pag tuyo na, tsaka lang diligan. Huwag yung tuyong-tuyo, dapat up to 10% pa dito ang basa bago mo sila diligan. Huwag kalimutan kasi magtutuyuan yung mga dahon niyan sa baba. Pag may nakita kang tuyo na dyan, pa isa-isa, nagtutuyo na uhaw na yan. Etong aglaonema na to, nagaano to ha, naglulunduan, nagaganyan. Meron ako niyang mga napakita ng video na nag-ano na siya, talagang tuyong-tuyo na siya, hindi na siya, or ang tawag doon, lanta na. Pero pagka binabad mo naman sa tubig overnight, talagang bobongga pa rin siya, mabubuhay pa rin siya. Kaya hindi siya talaga, ano sa pagkatuyo. Doon siya namamatay pagka nasobrahan mo ng tubig, pagka lagi kang nagdidilig sa kanya. So check niyo yung potting media bago kayo magdilig. Number 5 na tips para makapagpabuhay ka ng plants mo ay bigyan mo ng magandang paso. Yon, malilimutan ko pa. Yung paso natin ay napaka-importante. Yung pagpili ng paso ay napaka-importante sa paghahalaman. Lalo na pag bago pa lang yung halaman mo or bagong dating yung halaman mo. Pag masyadong malaki yung paso na binigay mo, super laki, kung din malulusaw yung halaman mo kasi gusto mo siyang lumago eh. Kaya naiisip mo, mas maganda, mas mabilis siyang lalago pagka nasa malaking paso siya. Meron naman mga plantita na gustong nilagay niya sa malaking paso kasi wala na siyang paso. Yun na lang yung paso na available niya. Doon naglulusaw yung mga halaman natin. Doon malulusaw ang mga ugat ng halaman natin. Ang pag sinabi kong magandang paso, ibig sabihin, yung sakto lang sa kanya. Pangit man yung paso na yan or hindi naman kagandahan yung paso na yan. Pero pag yan ay sakto sa kanya, mabubuhay at mabubuhay. Hindi ka mapatayan ng plants. Dapat yung paso, di ba? Ito yung ugat. Maraming beses ko na ito sinabi. Ito yung ugat ng halaman natin. Dapat ganito lang kalaki. Ayan. Yan, ganyan lang kalaki ang paso na ibibigay mo sa kanila. Ganyan lang. Yan, ganyan lang. Kasi pag super laki, ganyan, doon malulusaw yung mga ugat ng halaman natin. Mapapilodendron pa yan, aglaonema pa yan, monstera pa yan, syngapsus pa yan. Malulusaw at malulusaw yung halaman natin. Hindi natin namamalayan, akala mo gumaganda na. Pero sa susunod na araw niyan, palagas na yung mga dahon niyan. Kasi yung ugat niya doon sa loob, hirap ng matuyo. Ang ugat natin kasi, hihigop yan ng tubig doon sa potting media. Ngayon, pag ang dami niyang nakukuhang tubig doon sa potting media, kasi nga maraming ang potting media, gawa ng malaki ang paso, punong-puno na yan hanggang sa pumutok na yung roots niya. Yung roots niya na yan, pag pumutok na, unti-unti, maglulusaw na yan. Yung mga nalusaw niya, madadama yung gilid kasi nabasa eh. Or yung katabing ugat, madadama yan kasi basa eh. Same lang sila, malulusaw sila hanggang sa, makita mo, lalanta na lang or babagsak na lang yung yung halaman mo. Akala mo kung napano na kasi maganda pa yung dahon. Tapos, pumatak na lang. Ganyan katulad ng ganyan. Oh. Akala mo ang ganda-ganda kasi tayong-tayo yung bagong dahon niya, ay yung mga dahon niya. Tapos, kinabukasan makikita mo, putol na yung stem niya. Nagbagsak na. Kasi nga, ang laki ng paso mo, huwag mong bigyan ng malaking paso. Dapat saktong paso lang ang ibigay mo sa plants mo para ka makapagpabuhay ng halaman. Marami akong video niyan kasi crucial ang pagpili sa paso. Maraming uri ng paso. Ayan, click mo yung video na yan para natin yung pagpili ng paso.